Hello, Sagittarius, Sun, Moon Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo rito, welcome din po kayo. Please subscribe, like, share my videos, and leave me a comment kung nakaresonate po kayo. Thank you. So, Sag, paunang message ninyo, wish. Make a wish with the dandelion and the wind. Ayan. So, make a wish, Sagittarius. Parang hinihintay na ngayon, no? Baka ready na yung universe na tulungan ka. No? Tulungan ka na mag-come to fruition kung ano man yung mga saloobin mo or ano man yung mga tawag dito, ano man yung mga minimithi mo sa buhay. So, make a wish. Nire-request ka na ngayon ng universe na mag-wish ka na kasi maaring nandiyan siya. Ready na siyang makinig sa'yo. No? Pwedeng ganon. So, we also have let go. Enjoy the pulsing light of the firefly, but don't hold on too tight. This could be also the time now that you need to release something or someone in your life para magkaroon ka na ng magkaroon ka na ng mas marami pang room sa buhay mo for something new or for someone new. Maaring maraming blessing ang dadating or maaring maraming blessing ang nakatagdang ipadala sa iyo ng universe. Kaya ngayon pa lang, make room ka na sa buhay mo for these new blessings. All right? So, we have teach, inspire others, and let nature be your greatest teacher. Ayan. So, inspire others. Right? Maaaring marami kang alam, marami kang natutunan sa buhay in the past, marami kang wisdom or maybe lessons learned sa buhay in the past na maybe that is what you're going to use, diba? Or to share with other people. And sa pamamaraan ng mga ganyan, you are going to inspire many people around you, hindi ba? O pwedeng siguro teacher kayo, academic teacher, o pwedeng spiritual teacher, o pwedeng you are a mentor or a life coach, no? Siguro mga ganon yung ginagawa ninyo. We also have renew. Nature continuously renews itself year after year. So, ganon din tayo. Ganon ka din, Sagittarius, na at some point, kailangan mo din na i-renew ang inyong sarili. Kailangan mo din na kailangan mo din na mag-declutter ng buhay mo, mag-declutter ng isip mo, ng nararamdaman mo, 'di ba? Kailangan natin 'yon. We need to renew ourselves para lagi tayong rejuvenated, lagi tayong recuperated, recharge, yung ganon. Kasi kailangan natin yon, no? Hindi po pwedeng kahit pagod na tayo, go, go, go lang tayo. We really need to renew ourselves para na lagi tayong energetic, no? Lagi tayong strong, lagi tayong in good shape. Okay? So, tignan natin kung ano pa ang ganap. And by the way, maraming salamat muna for subscribing. And if you haven't subscribed yet, subscribe na po kayo. And also, maraming salamat din for not skipping the ads. Malaking bagay po yan sa akin. And also, maraming salamat for those cross-watchers din na nandito. Kung gusto din po ninyo na mag-join sa membership, just click the join button po sa baba ng video. Thank you. So, Nine of Pentacles, napakaganda nito, no? Lalo-lalo na sa inyong money, career, and finances. Kasi si Nine of Pentacles, this is harvest time, no? Harvest time ito ng bunga ng inyong pagsisikap. So, mayroong financial reward, no, na dadating sa inyo. And that is sa bunga ng inyong pagtsatsaga, pagtatrabaho, diba? Yun. And this is the time, no, na magkakaroon ka ng abundance and prosperity. Kaya po pwede ka nang makapag-establish, no? Pwede ka na makapagsimula mag-establish ng inyong financial future, ng inyong financial security and stability for the long term. This is also the time na talagang mararanasan mo yung financial comfort and financial freedom. Kaya, i-enjoy mo yan, I-enjoy mo yan. You deserve to celebrate it. You deserve to kahit papaano, 'di ba, makakuha ka man lang, makagamit ka man lang ng kahit small amount of money
to pamper yourself, yung ganon, diba? So, have fun and enjoy. We have the lovers. So, si lovers, this is a very beautiful energy din pagdating naman sa relationships. Kasi po pwedeng ang iba sa inyo dito, leveling up now of your commitment with your person. Baka merong pag-uusap na dito of marriage, getting together in one roof. Pwede magsisimula na ng bagong pamilya of your own, or kung single ka pa, baka meron ditong mayroon ditong bagong love connection na mabubuo, or baka makilala mo ngayon yung inyong soulmate, yung inyong twin flame, yung gano'n, ano. So, baka papunta ka na doon. So, we also have the Five of Swords. The Five of Swords is conflict, no? So, pwedeng yan, not necessarily na this is conflict with other people, but this is more of conflict sa sarili mo. Maaring this is inner conflict for some of you Sagittarius. Baka meron kang decision sa ngayon, since the lovers is also a decision-making energy. Pwedeng meron kang decision na could be related to relationship na naguguluhan ka, no? Maring naguguluhan ka, am I ready to get married? Am I ready to settle down in marriage? Gusto ko na bang mag-asawa? Handa na ba ako para dyan? Handa na ba akong pumasok sa bagong relationship? Maring related, no, sa love life, yung naguguluhan ng isip mo. Okay? Pwedeng ganon. Kaya pag-isipan mabuti. Okay? Maybe kailangan mo muna na mag-retreat ka, kailangan mo muna na step back ka muna dito sa kung ano man yung decision making na kailangan mong gawin. Sentrohin mo muna yung sarili mo. Get back to center first, okay? Para mas makapag-isip ka ng mabuti. So, we also have the King of Swords. King of Swords is siguro this is someone na this could be a person of authority, pwedeng nasa mataas siya na posisyon sa kanyang trabaho. This could be a professional, a consultant na pwede mong lalapitan. Pwedeng dahil sa gulo ng isip mo, maaring gusto mo din na makipag-usap, no, to someone, a professional na gusto mong humingi ng advice sa kanya para matulungan ka, no, na magkaroon ng linaw, ng direksyon ang sarili mo. Okay? So, good luck sa'yo. Thank you for watching. Love and light. Namaste.